Welcome mga papa. Ito po si Ingot, kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yun, welcome ulit sa isang episode ng Tatayhood Podcast. Alam mo, medyo formal na yung pagkakasabi ko kasi, alam mo na, nasa top 102 na tayo ng podcast. Top 102 tayo sa Philippine Podcast Charts sa Spotify. So, kaya yung... na tayo? Akala ko 109. Hindi, 102. Ano ba yung sinend ko? Tama ba 102? Baka 109. Naman ini-exaggerate ko masyado. 109 pala tayo. 109 pala. Masyado lang ako advance mag-isip. Top 109 na tayo sa Philippines podcast chart ng Spotify. Kaya yung opening. Maraming salamat. Oo, thank you sa mga nakinig. Tsaka sa mga nakikinig. Tsaka i-share pa ninyo para umangat pa. Tapos mapansin pa kami lalo. Tsaka mag-comment lang kayo na mag-comment. Kasi maganda yan pagka marami kayong mga comment at interaction sa sa mga episode. Tsaka binabasa naman yan namin, tsaka binabasa naman namin yan, tsaka ni-reply yan. Oo, sumasagot kami lagi at parang ito ngayon sa episode na to may mga, dahil nga meron tayong mga Patreon na kung gusto niyo sumali sa episode, www.patreon.com/papapatreon. Ito, si Ramir Sadol. Damn! Onyo nito. Damn! Lapit na mag-break into top 100. Bading talaga to siya. Okay. Pero magbalik tanaw tayo. Kasi sinabi mo yan yung mga bagay para matulungan tayo sa pagiging nasa top podcast sa Pilipinas. Pero siguro masasabi kong tradition yun na parang ito yung tradition natin para maging top podcast. Or ganun ba yun? Parang siguro para rin maging clear din sa episode na to kasi ang pag-uusapan kasi talaga natin, medyo hot topic to lagi sa mga tatay at sa mga magiging not only tatay, sa mga parents to be. Yung ilan ba talaga yung tamang bilang ng mga anak? Oo, pocha. Kadalasan ang yan yung unang tanong sa inyo pag bagong kasal or bago kayo ikakasal na ilang anak ba yung balak nyo? Pero ikaw, Ingo. Ay, sige, ikaw. Sige, ikaw muna. Actually, tatanong ko lang sa'yo Kayo ba? may idea ba kayo dati bago pa kayo magkaroon ng first baby or first kid kung ilan yung ideal kids nyo? Ito nga, alam mo, Ingo, nung nagpakasal kami ng misis ko, ang sabi namin nung una, hindi muna kami mag-aanak. Kasi gusto namin mag-travel, gusto rin namin i-build up yung career namin. So, pero yun nga, kayo ba, bago ko sumegway sa dito sa sasabihin ko, kayo ba, ng ex-wife mo, ano yung plano ninyo before? Ang ideal, before ang plano namin, tatlong anak Talaga? 3? Tapos, doon karoon kami ng isa. Siguro regardless kung special need si Sven. Parang isa na lang din. Parang, hindi na din ako magdadagdag. Oo, okay na yung isa. So, ganito nga. Di kami, yung una sabi namin, wag muna mag-anak. So, yung mga matatanda, na magulang ko, yung lola ng misis ko, lagi sabi, mag-anak na kayo. Kasi parang yan yung, yan nga yung parang tradisyon or kultura ng mga Pilipino. Na pag nag-asawa ka, mag-anak ka na. Tapos, dapat, hindi lang isa. Kunyari, nagkaroon ka na ng isang anak.
So yan nga, nung isang anak lang kami, si Rigo. Laging sasabi, sundan nyo pa. Kami parang hindi, enough na to, tama na to. So, ano lang yung parang nung panahon ng mga lolo't lola natin, ganun lagi na parang gusto nila magkaroon ng malaking pamilya. Kawawa naman, parang ganun. Kawawa naman, mag-iisa lang yung anak nyo, sundan nyo pa para lumaki ng may kasama sa buhay. Parang ganun. Kaya, isa pa yung sasabihin nila, dapat dagdagan ninyo yung anak ninyo or dapat mag-anak kayo para may mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo. At saka meron din narinig na siya na hindi, okay lang na madaming anak. Maswerte yan pag madami kang anak. Di kaya. Kanya-kanyang choice naman yan. Sa totoo lang. Kasi, pag inisip mo rin kasi, sige, meron tayong kultura na ganun. Pero sa iba't ibang generation kasi, parang ito, yung mga lolo't lola natin, yung lolo mo, 10 yung tatay mo, di ba? 10 sila magkakapatid. Tama ba? Isa lang yung tatay ko, pero ilan ba sila magkapatid? 6 yata sila o 7? Parang di ba? 6, 7. Ako rin yung tatay ko, 7 silang magkakapatid. Pero, 7? Dami. Pero, patay na yung 5. So, 2 na lang sila natitira. Ay, gano'n? Pangilan ba yung tatay mo? Ano no? Youngest ba? Youngest ba yung tatay mo? Pangalawa yung tatay ko. Madali lang talaga. Yung mga ibang maagang namatay. Pero, yun nga, nung panahon na yun kasi, kaya nga sila tinawag na mga baby boomer. Kasi yun yung panahon na after lang ng gera. So yung so maraming, yung population ng mundo mas mababa. So ang tendency ng mga tao is, palami natin mag-anak tayo. Kaya nga naging tawag is quote-unquote baby boomer Baby boomer generation Kasi talagang nung panahon na yun, marami mag-anak. Na itong mga matatandang to, hindi nila nagigets na nag-iiba yung panahon nag-iiba yung takbo ng panahon. So lagi silang sasabihin, dagdagan pa ninyo. Sundan ninyo yan. Dapat may anak kayo. So, yun. At saka minsan may kumbaga may trap sa pag-aanak. Lalong-lalo na pag kunyari, unang anak, lalaki. Tapos sabihin, sige, mag-isa pa tayo, baka babae na may makuha natin. Parang naging gotcha yung anak na, lalaki na naman. Baka susunod, babae na yan. Hanggang makalima na sila, saka pa lang sila naging nakakuha ng babae. Naalala ko, sinasabi sa akin ng nanay ko, naku, yung panganay mo, si Rigo, may buntot maya, yung dito daw. Yung may buntot. Yung dito sa batok? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin niyan, ang kasunod niyan, babae na. Okay. Kasunod, hindi naman babae. Mga papahin. Sa akin ito ako, aaminin ko, yung 2 anak ko, pareho silang hindi planado. Hindi ko sinasabing hindi ko sila gustong maging anak. Pero, hindi planado. Parang lang ako Go with the flow lang. Weak ang aking pull out. Pull out game. So, yun, hindi siya planado. Pero, yun nga, kaya nga, yung tanong na, ilan ba ang tamang bilang ng anak? Napakahirap sagutin yan kasi case to case basis yan kasi ang dami mong titignan Pero bago nga natin yan, i-discuss yung topic na kung ano bang mga factors, siguro to sa mga listeners para lang din magandang may engagement tayo at para feeling nyo kasali kayo. Tatanungin ko yung mga listeners. I-comment ninyo dito sa Spotify or isa pa, merong Reddit. Meron din kaming r/Tatayhood Podcast sa Reddit. So pwede kayong mag-comment dyan or mag-post dyan para maganda yung interaction natin. So sa mga listeners, sa inyo ba, ano yung bilang ng mga anak sa pamilya ninyo? Yung sa ikaw ngayon kunyari ikaw tatay ka na, ilan ba yung anak mo? At
okay ba sa'yo yun bilang ng anak mo? At saka eto 100% ako, yung mga lolo't lola ng mga listeners ng nakaedad natin, minimum yan, 7 magkakapatid yung nanay at tatay nila. Oo. Siguro wag naman 7, siguro hindi bababa sa 5. Oo, hindi bababa sa 5. 100% yan. So, kung nakikinig ka, tapos yung mga lolo't lola ninyo, 7 yung anak or hindi bababa sa 5, comment kayo dito, sabihin niyo lang, oo, madami kong mga tito. So, dami yung angkan namin. oo, malaki angkan namin. Pero, So, yun. pero yun nga, katulad ng sinabi mo kanina, Tristan, yung sa panahon ba ngayon, ilan ba yung dapat na gusto mong maging anak? Kasi kung pag-uusapan pagiging practical, kasi kailangan mo din isipin dyan yung cost of living ngayon. Lalong-lalo na nung after ng pandemic, nagtaasan din yung bilihin dahil sa inflation na rin. Kaya talagang katulad ng sinabi ko din kanina, mula sa 3 anak na ideally, ngayon, 1 na lang siguro kasi talagang kahit anong taas ng sweldo mo dito sa, generalize ko na lang to hindi specific sa kahit anong bansa. Oo, wala. Hindi, kahit na sabihin mong specific sa ibang bansa na may pros and cons Kahit na sabihin mo, pero Ingo, i-call out lang kita na sinasabi mong 1 lang yung anak. Kawawa naman, wala siyang kasama pagtanda niya. Okay lang yun. At least, meron siyang kasamang mga mga, ano ba? Hindi ko din alam, bahala na siya sa buhay niya kung sino yung kasama niya. Hindi ko na muna problemahin yun. Pero ayun pero nga, ito nga. Sama, go, Ingo. Sa pagiging practical lang, even before, parang ang mahal din ng tuition Tsaka, siyempre, yung emotion mo is, kaya mo pa ba na, emotionally, kaya mo ba ng maraming anak? Or physically, mentally, kaya mo ba ng maraming anak? Kasi, siyempre, kailangan mo i-juggle yung career mo, yung personal life mo, social life mo, tsaka siyempre, yung family life. Ito pa idadagdag ko Kasi ito nga nabanggit mo, di ba? Na ayaw mong i-generalize na regardless kung saang bansa ka man nakatira. Pag inisip mo nga, mas mahirap magkaroon ng maraming anak dito kung nandito ako sa Australia. Kasi wala naman kaming household help dito Oo nga, no? Dito lahat, ikaw. Ikaw lahat dito. Huhulihin yata kayo pag iniwan nyo yung anak nyo mag-isa sa bahay. Oo, huhulihin ka. Bawal iwanan yung anak dito. Tsaka yung hindi kagaya sa Pilipinas na merong kang kapitbahay na pwede mong iwan dun yung anak mo. Dito, mangyayari, magbabayad ka ng daycare. Magkano Sabihin ba per hour? Yung anak mo, ha? Ano no? Magkano ba per hour? $100 per day yun. Per day? Tapos kung 3 yung anak mo, 300 na kagad yun. So, mahal naman nun. Mahal magkaanak. I mean, may mga benefits si government. Parang may parang didiscountan siya ni government ng 50%. Pero kailangan bayaran mo muna siya upfront. Tapos i-reimburse na lang sa iyo. Pero kailangan mo siyang bayaran upfront. So kung wala kang pera to begin with, yari ka. Oo, yari ka. So, kaya hindi ko lang, Ingo, sasabihin ko naman, hindi ko na sinasabi na maganda lagi dito sa Australia. Pero yun, medyo, pag inisip mo nga, yung pagkakaroon ng maraming anak, well, totoo, regardless kung anong bansa ka, mahirap. Kasi kagaya ng sinabi mo, di ba, yung emotional, kung ready ka emotionally, yung time mo, kung kunyari, yung mga bata, hindi naman siya clone ng isa't isa. Kahit nga kambal yung anak mo magkaiba yung ugali niyan. Iba yung pakikitungo mo kay anak number 1 tsaka kay anak number 2. So parang ang dami mong magiging personalities as a parent Hindi siya one size fits all. So, I mean, kung ikaw nakikinig ka dito, parang ito, shout-out ko si Sunyiga fam. 5 yung anak nito listener natin to. Grabe, masaya sipag. sila. Oo,
baka mahina rin ang pull-out game nito ni Sonika pa. Hindi, I mean, baka kasi yun gusto talaga nila and choice talaga nila yun. Hindi mo naman natin yun pwedeng i-take against sa kanila eh. Ito naman, nagdi-disclaimer lang din ako, Ingo, kasi baka mamaya sabihin nila, ano ba naman itong mga to? Kung gusto namin, marami kaming anak eh. Oh, you do you, boo. Kumbaga, you do you, boo. Kung talagang gusto mo maraming anak, okay, fine. Pero sa amin kasi, ako, personally, nung si Rocco, nung nalaman ko na buntis pala si Luis sa pangalawa namin anak. Kasi, una yan, naisip namin, isa na lang yung anak natin. Kasi ang hirap eh. Tapos, naisip ko, hindi na nagda-diaper yung panganay ko. Ano na ako? Okay na ako. Okay na. Tapos, pinamili na namin lahat ng mga gamit. Tapos, biglang nalaman namin, buntis pala siya. So, bili ulit kayo ng bago? Oo, tas parang ang naisip namin bigla, pucha, reset na naman tayo, back to zero na naman tayo. Back na naman tayo to square one. Papalakihin mo ulit yan na para medyo maging independent siya. Pero alam mo yung siguro hindi man frustrate, pero isa sa nahihirapan ako is kapag nung baby pa si Sven, ay yung panahon na gumigising siya na madaling araw, tsaka yung diaper era niya. Kasi ang dami kong dalang gamit. Ang daming dala pag may diaper yung bata eh. Tapos, hindi ka basta-basta makakaalis ng bahay. Parang, kailangan planado mo na yung pupuntahan mo may changing station or basta may place ka para palitan siya in general. Ay, parang bumabalik yung mga trauma sa akin. Hindi, kasi naalala ko, dati meron hindi ko alam kung saan kami nagpunta. Baby pa si Rigo. Tangina, natatai siya sa aeroplano. Tumai siya sa aeroplano. Nandun siya sa CR. Sa CR naman? Okay. CR ng aeroplano eh. So parang hindi ko alam paano magmamaniobra, kung paano mo ipa-flash. May nag-aantay sa labas, tas umiiyak siya, papalitan mo siya doon. I mean, hindi ko naman sinasabi na hindi ko in-enjoy yung pagiging parent, pero isa yung hindi ko in-enjoy yung pagpapalit ng diaper. I mean, mahirap. And pero ito, naisip ko lang din pala bigla. Di ba sabi mo kanina, sabi mo kasi nung ang dami mong dala, mga diaper and etc. Mga gatas, mga wipes. Ang weird, nung dalawa na yung anak namin, biglang naging sobrang dali. Tapos nandito na kami sa Australia. Oo, parang hindi na kami ganun ka-stressed. Pag umaalis kami, hindi ko nadala yung buong bahay namin na malaking bag. May dala lang kami maliit na bag na may spare na diaper tsaka isang t-shirt or short. Yun lang. Kasi yung kay Rigo, may dala akong mga 4 na bote ng gatas, may dala kaming gatas, ang daming diaper, ang daming damit. Naisip ko lang, baka nung pangalawang anak na kasi, experience na ako. Kaya parang, okay lang yan, wala lang yan. So, well, anyway, napupunta tayo sa mga iba-iba. Pero yun nga, yung sa pagiging practical lang siguro tayo. Siguro yun nga, yung ang nahihirapan ako dyan, kung kunyari 5 yung anak ko, sabihin mo ng 5 yung anak or 4 yung anak ko, yung pagkakaroon mo ng quality time for each kid. Oo. Kasi malaking bagay yun eh. Kasi katulad sinabi mo, hindi porke magkakapatid sila, pareho sila ng ugali. Baka mamaya iba't iba pa yung hilig niyan. Parang sa inyo, di ba? Yung magkaiba yung dalawang anak ko. Yung sa pagkain pa lang, ibang-iba na. Oo, paano yung iba-iba? 4? Kaya siguro, kaya nga di ba parang tayo minsan, kami kasi 4 kayo magkakapatid eh. Hindi kami nakapag-build ng ganong relationship sa tatay ko. Kasi syempre nagtatrabaho siya. Pag uwi niya, pagod na siya. Hindi na rin naman siya nakakausap. Yung nanay ko, housewife. So siya may time siya.
Oo. Pero nung nag-teenager na kami, nag-work na rin yung nanay ko, wala na rin siyang time. So nung hindi na rin kami natutukan talaga. Oo. Hindi mo matututukan eh. And sa akin kasi parang living thing yan eh. Oo. Yung kailangan, kung yung mga hayop nga eh. Yung mga aso nga eh, kailangan mong i-walk the dog eh. Siyempre, anak mo, Okay. kailangan mo ding i-walk, ay hindi mo kailangan i-walk the dog. Yung mga anak mo, kailangan din may oras ka Oo, para na at least mamasyal. 1 hour per day. Parang 1 hour per day, kailangan ba ganun lang? O hindi mo siya makikilala at all kung hati yung oras mo sa 4 na anak, sa trabaho mo, sa sarili mo, tapos may asawa ka pa. Oo. Paano mo nga hatiin kaya yung sarili mo nun? Hindi ko alam, pero baka kasi wala ako dun sa sitwasyon. Kaya hindi ko nagigets. Basta Siguro hindi natin mai-imagine lang kung gaano ka yung logistics ng mga bagay-bagay pag maraming anak. Oo, para kasing paano ba, parang cute pa ba kung 10 yung anak ko? Kasi hindi ko lang siguro ma-imagine na parang siguro ito sa mga nakikinig, itatanong ko na lang din siguro, sa inyo ba, ano ba yung mga practical na yung mga practical stuff na kino-consider ninyo sa pagde-decide kung ilan yung magiging anak ninyo? Tsaka ito kasi ang hirap din kasi dito. Minsan may pressure 'yan sa mga magulang mo eh. Dagdagan Oo. mo pa, wala ka pang anak na babae, wala ka pang anak na lalaki. Tangina, Ginawang 8 na po gatcha. yung anak kong lalaki. Gagawa pa po ba ako? Ta-try namin na maging siyam kasi para malay mo baka maging babae. Parang Baka lucky 9 'no? Lucky oo, baka 9. laki. So, siguro 'yun, papaano niyo rin bang hinaharap yung pressure mula sa pamilya? Siguro share niyo rin 'yan dito kung nandito ka na sa part na 'to ng, episode na 'to. Share niyo dito, ano yung kino-consider ninyo na sa pagdedesisyon sa pagbilang ng anak, sa bilang ng anak, or tsaka yung papaano niyo bang mina-manage yung sabi sa inyo na, "Mag-anak pa kayo, sundan niyo 'yan." Yan, Pero alam mo Reddit tsaka sa Spotify, comment niyo lang 'yan. oo, Ay, comment lang kayo. Pero alam mo Tristan, meron lang kasi may mga ibang pressure kasi katulad ng pagpili ng kape. Pine-pressure ako na bumili na ako sa may brand, sa commercial brand na available sa supermarket. Sabi ko, hindi, may alam akong kape na meron akong alam na kape na hindi sikat pero masarap. Ito yung available sa online shops katulad ng Shopee tsaka Lazada. Ito yung Origins MNL. yung may-ari rin yan, may podcast din na sasabihin nating quote unquote hindi sikat pero napakasarap pakinggan. Yung The Broden Podcast. The Broden with Santi and Vince. With Santi and Vince. Yeah, actually hindi pa ako nagkakaroon ng opportunity matikman yung Origins MNL. Sana. Pero hindi kita pinipressure pero tikman mo na. Oo, pag-uwi ko, matitikman natin yan dahil kikitain natin yan si Santi and Vince ng The Broden Podcast. Ayun. Yun. Pero, speaking of sorry. Sige. Pero yun nga, babalik lang din ulit ako. Siguro, isa pang masasabi rin natin, lagi tayong, ito kasi, we're sounding like, hindi maganda yung maraming anak. Pero, pag inisip mo, masaya yung marami kayo sa pamilya eh. Masaya yung marami kang kapatid. Actually, ako nga yung ngayon, 4 kami magkakapatid. Well, 3 na lang kami nagkakasama-sama. Masaya eh, pag nagkikita kami magkakapatid, masaya. Maganda yung malaki yung pamilya ninyo. And minsan din siguro nakita ko rin dati yung nanay ko, pag magkakasama kami lahat, masaya siya eh. Masaya talaga siya. Na-imagine ko na parang isang piyesta, isang malaking handaan pag andun kayo. Masaya yung siguro ako kasi, sa akin kasi, kung kunyari nagkaroon kami maraming anak, tingin ko okay lang din sa akin eh. Kasi ngayon nga masaya and
okay naman ako sa sa maingay yung bahay. Pero well, dati naisip ko yun na okay naman ako, maraming maingay yung bahay nung bata pa ako Pero nung naging magulang na ako, nung may anak na ako, ini-imagine ko, paano kaya kung naging triplet yung panganay namin? So, 3 bata, sabay-sabay siyang umiiyak. Paano ko siyang i-handle? So, tsaka pag inisip mo, ngayon, 2 yung anak ko. Di ba meron akong Steam Deck? So, nag-aaway silang 2. Sining maggagawa ng Steam Deck? Sino maglalaro? Dati, nag-setup ako, isang PC. Nag-aaway na rin, 2 sila na, it's my turn! You've been there for 30 minutes. Okay, so nag-oorasan pala sila. Nag-oorasan. Well, ako yung may idea nun na orasan ninyo. Na parang manahimik na lang kayo kasi ngayon lang ako magpapahinga Wala na akong ginawa kung hindi sawayin kayo So parang hindi ko lang, mahirap siya, pero siguro nga, iba-ibang mga, iba-ibang mga, iba-iba lang yung gusto rin ng mga tao. I mean, go, sorry. Hindi, sa akin kasi, ako, ini-imagine ko, may mga times kasi na, what if may kapatid yung si Sven na neurotypical. So, imagine ko na, siguro makakatulong sa kanya to dahil, magkakaroon siya ng kalaro. Tapos, ngayon kasi, dahil weekends ko lang nakakasama si Sven, nafe-feel ko na, kunyari kami pa ng wife ko, tapos, dumating yung panahon na, sabihin lang natin na mag-move out na si Sven, parang, ang lungkot pala. Kasi, ngayon pa lang every time na umaalis or after ng weekend, parang tahimik na ulit yung bahay. Parang mamimiss mo din yung ingay, yung gulo, yung kalat. Totoo. Yun. Totoo. Yun yung parang malinis nga yung bahay mo, pero malungkot naman. Totoo nga. Tama. Tsaka ito pa, ito medyo kakambyo ko ngayon kasi medyo na-realize ko nga rin yan. Kasi naalala ko nung nag-camping si Rigo, isa lang yung nandito. Sobrang lungkot ng bahay namin. Na parang... Nanibago ka ba? Nanibago ko na putya, walang nag-aaway. Parang shit. Tapos talagang iba yung feeling. And tsaka lalo na nung kasi ako naman aminado ko na hindi pa ako ready nung naging anak ko si Rigo. So marami kong na-miss sa kanya nung growing up. And ngayon medyo meron akong mga regret kasi nga hindi ako ready. Ngayon yung bunso ko, parang gusto ko na lang baby na lang siya. Na doon ako bumabawi, doon ko binubuhos lahat. Kasi nga, parang nagme-makeup ako dun sa mga na-miss ko dun sa panganay ko. Na hindi ko nagawa. Na parang yung pangalawang anak ko, naging parang second chance ko siya for being, or parang naging siya yung redemption ko para sa sarili ko. Selfish reason, naging redemption ko siya para itama yung mga mali kong nagawa as a parent. Pero yun nga, hanggang 2 na lang yung kaya ko talaga. Hindi na kayo gagawa ng babae. Hindi kahit sabihin nila na hindi dapat may anak ang babae. Actually ako sa totoo, gusto ko talaga magkaanak ng babae. Kasi yung 2 anak ko, tingin nila sa akin tae. As in walang may gustong sumama sa akin. Gusto lang nila sa mama nila kasi mga lalaki. So personally gusto ko magkaanak ng babae. Kaso financially and yung sa pagiging practical. Hindi na kaya Lana, 40 na ako. So, ayun. Pero, siguro, ito yung magandang panahon para tanong naman natin sa mga sa mga listeners na, ayun nga, pinag-usapan natin yung kaligayahan ng maraming anak. So, sa inyo ba? Ano pa ba yung mga
benefits ng pagkakaroon ng maraming anak. At doon naman sa mga marami ng anak, ano naman sa tingin nyo yung benefit sa inyo pag mas kaunti ang anak nyo ngayon? Kunyari, 4 yung anak nyo, tapos doon sa 4 na yun, 2 doon, mawawala na lang. So, ano yung benefit sa inyo? Grabe na. Ginawang Thanos eh. Natanos siya, na-snap. Thanos. Hindi, pero nga, gets ko yan. Maganda nga yan, i-comment niya yan dito. Or yun nga, sa Reddit. Mag-share sa Reddit para naman maging active yung Reddit page natin. Pero ito, siguro yung susunod natin siguro, ito nga, nabanggit ko na nga, diba, yung pressure ng pagiging, yung mga pressure na nararamdaman natin, kunyari, isa lang yung anak mo or puro lalaki anak mo, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Laging ang laging nagtatanong sa yan yung society eh, na sabihin sa inyo, isa lang yung anak nyo, hindi ba malungkot yan na isa lang yung anak ninyo? Kawawa, kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, di ba, Igo? Kawawa naman, walang kasama. Oo. So parang hindi siya madali. Well, sa akin, hindi siya madali para sa ibang tao. And actually, yan din yung mga kinakabwisitan nga pagka mga reunion, di ba? Yung mga tito, tsaka yung mga tita na, dagdagan po pa. Wala pa kayong baby girl? Dagdagan nyo na. Bakit ikaw ba yung magbubuhay dun sa anak ko pagka, ikaw ba yung mag-aalaga? Pero sa akin kasi yung pressure, ang nagpo-pressure sa akin before, yung parents ko, na ito na yung alam na nila na may special needs si Sven. Tapos parang tiyatanong sa akin ng tatay ko na, hindi mo pa ba dadagdagan yan para magkaroon ng kapatid si Sven at may kasama siya, may kasama mag-aalaga sa kanya. Tapos ang sabi ko lang sa kanya, baka hindi ko nakayanin. Baka kayanin ng bulsa ko, pero baka kung pagdating, baka mamaya may special needs din siya. Baka hindi na kayanin ng sanity ko. Baka magka-special needs ka na din. Oo, baka ako na yung special needs bigla. Kasi ang hirap eh. Parang may especially pag hindi ko sure sa mga iba kung ano yung point of view nila doon. Pero sa akin parang medyo nagiging sugal siya pag meron kang naunang kid na may special needs. Kung gusto mong sundan. Pero ito nga, Ingo, yung pakiramdam na ganyan, kahit nung sa unang anak ko pa lang nung nagbubuntis pa lang yung misis ko, kinakabahan na ako lagi na parang baka may special needs. Baka may special needs, baka lumabas na may diferensya, may problema. May putol yung kamay, yung tite nasa noo. Yung parang gano'n na parang yung medyo parang risk siya. Feeling ko hindi lang naman ikaw yung nakaramdam nun na grabe, sugal to. Pero for the record, hindi ako natakot na yung titi ng anak ko nasa noo kasi medyo pag hinalikan siya ng mga matatanda sa noo, medyo Mapanghi yung noo. Pero I mean, feeling ko nararamdaman yung magulang. Pero ako dati, nararamdaman ko yan eh. Pero hindi ko sinasabi sa misis ko habang nagbubuntis siya. Kasi siya mapaparaning din. Yung pala, siya rin yun din yung nararamdaman niya. Hindi rin niya sinasabi sa akin. Kasi alam niya, mapaparaning din ako. Magkakapraning kami. So wala. Nung lumabas na doon, buti na lang normal siya, no? Habang pinagbubuntis ko siya. Ito yung naiisip ko lahat, bla 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 bla. So, doon lang namin nalaman. Na pareho kami na naiisip. So yun. Babalik lang ako sa mga tito at mga tita na yung mga sasabi gusto nyo sundan yan. Di ba kayo nag-aanak? Ito alam mo, yung kapatid ko dati, alam ko sinabihan siya dati ng biyanan niya. Kasi hindi pa sila nagkakaanak eh. Yung isang kapatid nasa Amerika. Sabi daw nung biyanan niya, hindi actually, yung biyanan niya, nakakwentuhan ko. Sabi niya, ito nga, ayaw pang mag-anak ng kapatid mo. Ano ba yan? Para silang hindi totoong pamilya. Wala silang anak. Naisip ko na lang.
Oo, ganun. So naisip ko naman, baka po kasi nag-e-enjoy pa po sila, bla 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 bla. Alam mo, nagta-try naman sila eh. Minsan nga ganun eh. Nagta-try naman yung mga tao eh. Ang hirap lang pag may pressure na ganyan eh na mag-anak kayo. Nagta-try kami. Pinuputo ko na po lahat sa loob, tita. Parang ganun eh. Dinidiin ko na po talaga. Lahat na ng style ginawa ko. Hindi ko talaga, wala eh, hindi talaga eh. So, mas lalo lang nakakadagdag sa pressure yun eh. Ako nga, hindi na ako nagtatanong eh, pagka ganun eh. Wala kayong anak? Wala, hindi na. Parang, wala silang anak. Di, wala silang anak. Alam mo, ngayon ko lang natutunan yan na well, hindi ngayon I mean, nung bata-bata ako, insensitive ako sa mga ganyan. Na talagang upfront tiyatanong ko na, ba't hindi kayo mag-aanak? Offensive pala yun. Lalo na, kunyari, may kalagayan pala, may reproductive something pala sila. Oo nga, muntik na akong madulas. Pero, oo nga, hindi mo... Mahirap. And masakit din yun para dun sa mga tao eh. Pagka may reproductive issues. May problema or reproductive issues. Kasi syempre parang, pero sa totoo lang, kung kunyari ikaw nakikinig ka dito, tapos meron kang ganyang issue, may kanya-kanya naman kasi tayong kagaya nga na sinasabi ng mga matatanda, may kanya-kanya tayong cruise na dinadala. Kung kunyari ikaw, hindi ka nakakabuo, yung iba nga, mahakbangan lang yung asawa, nakakabuo eh. Naamoy lang yung brief ng asawa, bigla na siyang nabuntis eh. So parang yun, ang hirap, mas mahirap yun kasi at least ikaw, kahit anong gawin mo, hindi ka nakakabuo, okay lang. Kasi safe ka, wala kang gastos, pera mo sa'yo, makakapag-travel kayo ng misis mo, and may enjoy ninyo yung isa't isa. Ayun yung silver lining dun eh, para sa akin. Kung meron mang mga nampe-pressure man sa inyo, siguro try na lang din natin na wag natin tayong ma-offend. Ewan ko kung paano ba. Pero siguro hindi ko rin kasi alam eh kung paano ba yung mga ganyan. Well, ako kasi lagi kong sinasabi, basta ikaw yung, ang misis ko, ang laging sagot. Sa kanya kasi laging sinasabi, ang sinasagot ng misis ko, sige, okay lang. Basta si Tristan yung magbubuntis. Tapos bigla akong sasagot, okay lang kung kaya siyang lumabas sa titi ko. Pero, ayun nga eh. Siguro magandang din itanong natin sa listeners natin na ano ba yung sinasagot nyo sa mga kapag pinipressure kayo? Katulad nung sinabi ni Tristan na basta lumabas sa basta kakasya sa titi niya. Kung pwede okay lang. lumabas sa titi ko or nagdadalang tae na ako, gaganon nga ako lagi. O nagdadalang tae na ako, mamaya manganganak na ako. Babaeng tae. Laging ganon. Gaganon lang ako. Tapos, joke lang. So kayo, yan. Maganda siguro, share ninyo dito sa comments sa Spotify. Ano ba yung mga sinasagot nyong kagaguhan sa mga mahilig mang pressure na mga tita? Pero ito, siguro dahil pa-wrap up na din tayo, isang siguro conclusion lang sa conversation na to, technically wala naman yatang magic number or yung tamang number kung ilan ba yung gusto mong anak, ilan ba kayo dapat sa pamilya. Ako personally, as long as yung way of living nyo tsaka yung quality of life nyo na mag-asawa or kayong family, comfortable naman kayo doon at kontento na kayo doon. As long as doon pa lang okay na kayo. So kahit ilan pa yung maging anak nyo or ilan pa kayo sa family, as long as na-meet nyo yun. As long as okay kayo sa buhay nyo. As long as yung tama. Actually, maganda yung sinabi mo na yan, Ingo, yung wala talagang magic number sa sa bilang ng mga anak. Pero alam mo ano bang may isa mang magic na alam? Alam mo meron isang alam na magic sa skin na talagang kikinis ka pag nagpunta ka. Saan yan? Saan pa ba yung kaibigan natin? DNA Dermatology. Ang daling pumunta dyan sa Lipa. Sa Lipa?
Pero alam mo yung mabilis Lipa, lagi na yan. sinasabi, di ba? Naku, Lipa pa yan, malayo. Ako nga, taga-Australia ako, nagpunta ako doon sa Lipa eh. Skyway lang eh. Madali lang puntahan. Hindi ko ma-unmute yung mic mo. Anyways, dahil hindi ko ma-unmute yung mic ni Tristan, salamat mga papa.